92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, halika na, upak na! At magsalo-salo na nga po tayo ngayong pananghaliang ito sa ating programang H2H, Heart to Heart. At syempre, Thursday na, pag-ganon-ganon lamang. Palipas na naman ng isang linggo. Yihi! Palipas na ang isang linggo pero patuloy pa rin ang pamimigay ng aming papremyo. At ang ating nga pong pamigay Thursday, 250 pesos cash. Yan! Hindi po isa ha, 250 pesos na cash at isang sulit TV box na malalaman ninyo mamaya bago matapos ang ating programa, mamayang mga bandang alauna. Malalaman nyo kung sino na nga ba, ikaw na nga ba magkakamit? Cash nga ba o box? Kwarta o kahon? Diba? 250 o sulit TV box. Yan po. Pero syempre, hindi naman po kayo magiging talo kung sakasakaling hindi kayo manalo ngayon dahil may ilang araw pa naman, may ilang buwan pa naman. Sana na tayo'y mamimigay ng mga papremyong yan. Oo. Pero bukod dyan, panalong-panalo ka rin naman sa mga aral na mga nadadampot natin, mga napupulot natin sa ating mga matatapang na mga kapatid na nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Oo, mga kwento kadalasan yung kanilang mga pagkatalo sa pag-ibig, yung kanilang mga problema. 'Di ba? Yan ang mga binabahagi pero yan ay nagsisilbing warning na lamang sa atin. 'Di ba? Nagsisilbing mga leksyon na pwede nating iwasan. Pinagdaanan nila, hindi maganda ang kinalabasan, pwede naman nating i-consider na tayo ay, naku, baka mangyari sa akin to, Kuya Poy. Iingatan ko. Yan, yung mga ganon. At syempre, meron din yung mga very inspiring stories. Maraming salamat sa mga kapatid natin patuloy mga nag-share ng inyong mga kwento sa iba't ibang mga pamamaraan. Pero ito ang pinakamaganda. Kung di ka pa man handa na mag-share ng iyong kwento, ay pakishare na lamang ang ating live streaming now na. Kaya punta na kapatid sa ating Facebook page, 92.3 True FM. 92.3 True FM. Hanapin nyo po, yan yung H2H, Heart to Heart. Pakishare na lang. Wala nang iba pang isusulat. I-share nyo na lang para makarating din sa inyong mga kamag-anakan na alam nyo mayroong pinagdaraanan. O makarating din doon sa jowang iniwanan ka noon. Pero gusto mong, ay nako, sana makarelate ka sa mga kwento nito. Yan. Diba? At syempre, ito rin po ang ating mga hotlines na pwede nyo namang tawagan kung sakaling talaga naman parang puputok ang inyong mga dibdib. Kuya Poy, kailangan kong makausap din. Kailangan kong mapayuhan at gusto ko ring matulungan ang inyong kinakausap sa H2H Confession. So kaya naman yung sumulat sa ating Dear Kuya Poy, ito po ang aming mga hotlines, 8631-5788 o ang 8631-6674. Ulitin ko ha, 8631-5788 o ang 8631-6674. Ganon! At patuloy nga pong sagutin ang ating katanungan naman sa ating love question of the day. Ano ang pinakaayaw mong paraan ng paglalambing sa'yo ni jowa? Sige na, isend mo na sa amin yan, ha? Na malaman natin, sino ba dyan yung mga jowa na kapag ka nanlalambing, mga nananakit? I love you, pero I'll hit you. Talagang masasaktan ka, no? May mga ganon-ganon eh. Ayan, pero bago ho tayo tumungo dyan, eto na muna, ha?
Eto na muna, sa ating makakausap po, sa ating H2H Confessions, medyo sensitibo po ang kwentong ibabahagi at itatampok natin sa bahaging ito ng ating programa, ang H2H Confessions. Kaya sana po, hinihiling po namin sa ating mga tagapakinig na iwasan natin yung magkomento ng mga mabibigat, na mga harsh comments, okay? Na maaari po magresulta sa negatibo rin naman. Lalo pang maging negatibo na pagtingin dito sa ating kwentong maririnig. Okay? Para naman po ito, dahil may kinalaman po ito sa mental health. Okay? May kinalaman sa mental health, kaya maigi na pakinggan muna natin kung ano ang kabuuan. Kung meron tayong maipapayo, maraming salamat. Kung meron tayong maitutulong, maraming salamat. Kung medyo may inis tayo sa ilang mga eksena, mag-ingat na lamang po tayo sa ating mga iko-komento rito. Okay? Ayan, kaya naman, wala na ho tayong iba pang sasayanging oras sa oras nating 12:14. Umpisa na nga po natin ang ating H2H Confessions. Takot ang nararamdaman ng ating kapatid na si Micah dahil sa loob ng 4 na taon ay natunghayan niya ang kakaibang pag-uugali ng kanyang kinakasamang si Jojo. Simula kasi na magdesisyon itong si Micah at si Jojo na magsama na sa isang bubong matapos ang 1 taon, ay unti-unting nadiskubre ni Micah ang pabago-bagong pag-uugali ng kanyang live-in partner. May mga pagkakataon kasing nagiging sweet itong si Jojo at sa isang iglap, bigla na lang daw mababad trip ang kanyang live-in partner sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang tingin tuloy ni Micah ay merong kondisyon sa kanyang mental health itong kanyang live-in partner na si Jojo, at ang duda niya ay baka meron daw yung bipolar disorder. Kaya naman eto, kausapin na nga po natin si Micah. Micah, magandang tanghali sa'yo, ha? Micah? Micah? Hello po. Oh, Micah. Okay, si Micah po ay taga Caloocan, mga kapatid. Magandang tanghali sa'yo, Micah. Magandang tanghali po. Kumusta ka? First time mo bang ikikwento itong problema mo sa live-in partner mo for 4 years na si Jojo? Opo, first time po. Pero meron ka mga kaibigan na napagsabihan ito? Kapamilya kaya? Ganyan? Wala pa? Opo, may isa po friend na yung best friend ko po na ikwento ko na rin po sa kanya. Kasi bukod nga, po dito sa inyo po. Kasi Micah, siya rin ba yung nagsabi na baka may bipolar disorder itong si Jojo? Kasi syempre, kung ganyan lang, kayo lang ang nakaka-experience yan, kayo lang nag-uusap, pwedeng baka tinutopak lang yung mga ganyan. Nung una ko pong kinuwento dun sa best friend ko, bali hindi po siya naniniwala nung una. Pero nung nasaktihan niya rin po and nakita niya na yung paiba-ibang mood po ni Jojo yun po, na sabi niya na rin po na baka nga po may ganong problem or baka. Yun. Oo. So hindi pa kayo nakakapagpa-check up talaga, tama? Opo, wala po. Okay. O sige, doon sa kwentuhan mo lang kami ng isang mabilis. Gaano katagal na nanligaw sa iyo itong si Jojo bago kayo nag-decide na mag-live-in na? Bali po mga 1 year po. So, 1 year ng ligawan, at doon sa ligawan ninyo, wala ka naman napapansin na paiba-iba sa mga ugali niya? wala pa po that time po. Maayos na maayos. Kumbaga, plakadong-plakado. Okay. Opo, na yung normal po. At tapos, doon sa 1 taon ng pagsasama ninyo, ayan na, lumabas na. Kwentuhan mo nga rin kami, ano-ano ba yung mga biglaang pagbabago? Kung halimbawa, sabi mo ay very sweet siya ngayong 12:17 na oras natin, aktual na oras natin. Gaano kabilis yung pag-shift ng kanyang ugali? Kunyari kayo po, pagka nanonood po kami, okay naman po kami, nagkakwentuhan pa kami. Tapos di matatahimik kasi may scene na nanonood kami. Tapos bigla-bigla po pagkakausapin ko na siya, galit na po siya, yung irritable na po. Irritable, naapektuhan doon sa nakita niya, sa napanood? Parang di naman po siguro kasi drama-drama naman po yung pinapanood pero hindi naman po gano'n na
Tapos yun po, bigla na lang po siya magagalit, mag-walk out. Pag Oo. di niya nagustuhan yung sinabi ko sa kanya na, which is normal lang naman, based lang din sa pinapanood namin. Ganun po. Tapos merong time na, kahit po Kuya Poy kasi ang nakakatakot po kasi this time, kahit nasa labas po kami, kasama with friends, family, relatives, bigla-bigla po siyang nagagalit and may times na po na napapahiya na po kung bigla-bigla po siyang sumisigaw. Paano yung galit na pinapakita niya around your friends and your family? Ito ba yung nagdadabog na? O, ay nako, Maika, bahala ka dyan. Alis na ako, uwi na ako. Ganon? Kahit nandun yung mga kamag-anakan mo, mga kaibigan mo? Pag may actions ako na, parang feel ko din, normal naman. Basta bigla po siyang magagalit and worse po kasi grabe po siya sumigaw. Grabe niya po ako sigawan. Oo. Like, hindi naman po siya nananakit ng physically. Bali, yun lang po talaga na at dumadating na sa point na napapahiya na po ako pagka nasa labas po. Ganun po. Ayan, pero nagtagal nga kayo ng 4 years. Ano ba yung mga adjustments na rin na ginawa mo para tumagal din sa relationship na yan? Kasi, syempre, hindi ka naman mag-i-stay, ng ganyang katagal kung hindi mo naman mahal din itong si Jojo. Ano na ba yung mga adjustments mo sa sarili mo? Ikaw ba dati, ikaw ba yung tao na tipong opinionated? Ganyan, lagi ka may mga nasasabi sa mga bagay-bagay, baka dun din naiirita itong si Jojo. Lagi ka may sinasabi. Medyo jolly ako, Kuya Poy, at nakikihalubilo po talaga ako sa mga kausap namin, kaharap namin. Pero yun nga, pagka napapansin ko na medyo bigla-bigla na siyang nagagalit, like hindi ko naman alam kung saan nanggagaling yung pinanggagalaitin niya, ginagalit niya. Yun po, dumidistansya na lang po. Less talk, less mistake para hindi po siya nagagalit. Okay. Sabi mo medyo jolly ka. Pwede kasi, jolly lang para sa atin. May pagka-extrovert tayo. Gusto natin yung attention nasa iyo. Baka yun naman ang pinakaayaw naman ni Jojo na may ibang mga tao na alam mo yun, nag-i-enjoy na pinapanood ka. Ano ba minsan yung mga pinagagawa mo? Kumbaga, may video sa bahay ninyo, ikaw ba yung nagpapatawa? Ikaw ba yung kanta ng kanta doon? May pagkaganon ka ba, Maika? Opo, may pagkaganon po. Talagang nakikihalubilo po talaga ako sa lahat. Sociable. Pero nakilala niya naman po akong ganun and okay naman yun nung setup namin nung dati, nung una, nung di pa po kami nagsasama. Pagkatapos, eto na nga. Iyan ba yung mga dahilan kung bakit siya bigla-bigla nagagalit o hindi rin naman yun? Minsan, parang di na rin, Kuya Poy, talagang nagagalit na lang sa pagka, nakaupo, okay naman siya. Tapos pagka i-approach mo na, iba na po yung mood niya, parang galit na naiirita. At tinatanong mo naman syempre, ba't ka nagalit? Ba't ka nairita? Puro ang sagot, wala. Puro ganun po. Nasa uuwi na lang kami na di kami nag-uusap. Pero pagka nagising na, Kuya Poy, okay na po. Tanungin po siya kung anong nangyari nung last night. Ang sagot, wala. Puro wala po. Meron ba siya mga medications na iniinom? Itong si Jojo? Wala naman po. Pero may one time po yung may napanood po kami na madalas po kasi kami nagmo-movie and may napanood kami yung ganyang case na Tapos nai-open ko sa kanya na. Sabi ko, ikaw alam mo minsan parang ganyan ka. Yun po, nagalit po sa and simula nun, hindi ko na po yun inulit na i-open pa yung ganong case sa kanya. Okay, Alam mo, merong nakikinig sa kabilang linya na isang profesional na makakatulong sa akin at sa atin. Ha? Okay? Okay lang ba sa'yo? Kausapin natin. Sa puntong ito ay makakausap nga natin, mga kapatid, ang isang eksperto pagdating sa mga problema na kinakaharap ngayon ni Maika kasama ang kanyang live-in partner na si Jojo. Ipapakilala ko na po sa inyo, mga kapatid, si Dr. Babes Manalo Arsena. Dr. Babes? Hi! Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Narinig niyo po ba yung pag-uusap namin itong caller ko na si Maika na bigla-bigla na lang daw nag-i-snap itong si Jojo? Out of nowhere. Oo nga, narinig ko yung sinabi niya na bigla-bigla lang nag-iiba ang kanyang mood.
Mhm. Actually, mahirap kasi mag-diagnose kung hindi talaga na-examine ang isang pasyente. Opo. So, hindi kasi natin alam kung may iba pa siyang pinagdadaanan o meron bang umiinom ba ito ng alak o siya ba may ibang bisyo, no? Kasi vices actually nakakaiba din ng mood, no? Like umiinom ka ng alak, o nagda-drugs ka, or may mga medical problems. Pwede rin kasi magkakaroon ng iba't ibang mood. Yan. Na magandang itanong natin kay Maika. Maika, narinig mo ang mga sinabing yan ni Doktora? Nagiinom ba ng alak? Nagda-drugs ba itong si Jojo? Now is the moment of truth. Expert na itong kausap natin. Ang bisyo po na inom ito, occasionally lang naman po, Kuya Paul. Hindi naman po yung bisyo talaga na araw-araw siya. Pero kapag ka nga ganyan na nagkakaroon siya ng mga episode ng biglang magbabago na lang yung pag-uugali niya o yung pakikitungo niya sa'yo sa harap ng ibang mga tao, hindi ba siya nakainom ng alak kapag ka mga ganon? Mas madalas po na normal pa. Normal lang? Nakainom same din. Opo. O paano daw pagka ganun naman, Doktora? Hindi naman daw nagda-drugs, hindi naman daw nag-aalak din. Okay. Pwede rin kasi na meron silang problem talaga sa kanilang relasyon, no? May tinatawag tayo na may mga tao may personality disorder na ibig sabihin po noon ay nag-iiba ang kanilang personality, lalo na kapag sila ay, halimbawa, no, kung siya ay may antisocial, parang kung may mga bagay na nag-aaway talaga sila, no? Or may tinatawag tayong borderline personality disorder, na ito naman, kapag feeling niya hindi sa love, no? Magkakaroon ng problema sa pag-aaway. Ayan. Now, with regards to yung kay Jojo, I believe, no, may mga pinagdadaanan din sila. Ang tanong ko, ilang taon na po sila na magkasama? 4 years na raw po, Doktora. So, 4 years, no? At sila ay live-in partner? Live-in partner. Bago pumasok doon sa 4 years na yon, no naliligaw pa lang daw itong si Jojo, normal naman. Meron ng problem? Wala po. Normal naman siya. Hindi nagpapakita ng ganyan. Pero nung first year, ay unti-unti na nga, ayan, madalas na yung tinatawag natin, kala niya tinotopak lang, pero ngayon daw ay lumalala na. Dahil nasisigawan na siya kahit sa harap ng pamilya niya, sa harap ng mga kaibigan niya. So, malamang, either meron talaga siyang problema sa mood and temperament at problema sa anger, no? Opo. May mga tao kasi na mababa ang kanilang anger. Na konting low frustration tolerance, ibig sabihin po nun, mababa ang kanilang pagtanggap, no? Ng mga pagsubok, at may mga tao din na moody, no? Ang temperament. Ang importante lang kasi siguro dito, unang-una, pag-intindi, pangalawa, kung kaya ba talaga nila, no, yung ganitong relasyon. At pangatlo siguro, they have to trash out their issues, no? Mag-undergo sila ng therapy para malaman kung ano ba talagang problema nila. Kasi it takes two to tango, no? Yes. Possibility din also sa hirap ng buhay, financial capacity, pwede rin magka-problema. With regards to bipolar disorder kasi, ito ay ups and downs ng mood, no? So, kung lungkot, sobrang lungkot. Pag masaya, sobrang saya naman. Sobrang saya naman. Nagmamanik. Kapag irritable, sobrang irritable naman. So, parang extremes, no? Ang pinag-uusapan natin dito. Ang hirap kasi mag-diagnose, no? Na hindi nakikita yung pasyente. Yan. Pero base dun sa kanilang pagsasama, there is a problem with their relationship, no? Either hindi nagko-connect ang kanilang personalities o may problema talaga ang lalaki, no? Si Jojo. Pero para sa akin, importante din na ma-examine siya. Yun. Maika, narinig mo yan, ano? Pero with regards naman, Doktora, ito last question na lang natin at hingi na rin tayo ng advice kay Doktora. Kaya
Maika, makinig ka na maigi ha para sa iyo to. Ano po ba ang dapat na adjustments at hanggang saan? Kumbaga kasi syempre yung partner mo ang first aid. Okay? Kapag ka meron kang merong mga ganyan yung partner mo, ikaw ang magsisilbing first aid muna bago pumunta kay doktor hanggang makarating tayo doon Ano po ba rin ang dapat na ugaliin? Ano ang dapat bantayan ng mga katulad ni Maika na merong partner na merong mood swings na katulad nitong kay Jojo na talagang para nag-CR ka lang na nakangiti siya, paglabas mo mainit na ulo. Ano po ba ang dapat? Ang advice ko dyan, kasi parang sabi nga ni Micah, lumalala. Lumalala. Opo. So, better, ang makakatulong talaga sa kanila ay isang psychiatrist, eksperto, para makita nila kung ito ba ay talagang dahil sa relasyon, dahil sa isang sakit, na under the category of mood disorder, or pangatlo, may mga ibang factors pa ba, influensya ng ibang bisyo. So, para sa akin, importante din na first and foremost, alagaan din ang sarili din, If you think, kaya mo pa, why not? Di ba, sabi nga nila, love conquers all. Pero kung halimbawa, feeling mo, hindi ka na masaya, or pakiramdam mo, hindi mo kaya, siguro mag-usap kayong dalawa kung anong pwedeng gawin ninyong dalawa. But it is important to seek consult. Yun. Oo. Maraming salamat po, Dr. Babes Arsena. Oh, thank you so much. Opo, naku, alam namin busy po kayo, kaya naman malaking tulong po ang lahat ng mga sinabi ninyo, at mga ipinayo nyo dito sa aming kapatid na si Maika. At sa iba pa. My pleasure. Opo, sa marami pa mga nakikinig sa atin. Thank you, Doktora. Thank you so much. Iyon. At syempre, Doktora? Yes. Apo, saan po ba ang clinic ninyo o clinics na pinupuntahan, Doktora? Paki-promote nga po at na malaman din namin. Ako po ay pag Mondays nasa Medical City Clark. Sa Thursdays, St. Luke's Medical Center Global, at Sabado, St. Luke's Medical Quezon City. Yun. Ang dami, Doktora, ha? Tsaka ang lalayo. First one minsan. Magkakalayo. Ayan, maraming salamat once again, Doktor. Thank you so much. At saka, importante, take good care of yourself. Yun. Ayan, Doktora Bernadette Manalo Arsena. Doktora Babes, thank you so very much. Now, Maika, narinig mo ang mga sinabing yan ni Doktora? Opo. Ayan, gusto niya lang rin syempre na masiguro na ikaw ay sa relationship ninyo, 'di ba? Baka merong mga frustrations na rin itong si Jojo. Natatanong mo ba siya sa mga frustrations niya sa trabaho? May trabaho ba si Jojo? Meron po. Oo, sa relationship ninyo, ano ba yung mga sinasabi niya, mga inirereklamo niya? Meron ba? Hindi po kasi Jojo hindi po siya ma-open up sa mga ganung bagay. Okay. Pero baka this time po, matanong ko na po siya. Matanong ng sabi nga ni Doktora, kailangan uunawain mo unti-unti o pwede rin biglaan, depende sa mood niya kung kailan siya ready na magsalita, marami pa mga adjustments, pero ang pinakamaganda niyan ay ma-assess nga itong si Jojo kung saan nanggagaling yung biglaang paggalit niyang yan. So for now ay hindi pa natin masasabi para talaga na may bipolar disorder si Jojo unless siya ay mag-undergo na nga ng therapy o ng assessment man lang sa isang eksperto. Sa ngayon ay yung mga mood swings muna. Yan muna yung katanggap-tanggap. Kasi alam mo para dun sa iba, very offensive ang masabihan na meron kang bipolar disorder. Ayaw nila yan, lalo sila naiirita. Alam mo ba yan, Maika? Oo, kaya don't use that term in front of him as much as possible. Okay? At hindi naman din kailangan kasi hindi pa naman tayo nakapagpa-check up. Okay? Pero merong paraan, merong gamot. Ikaw ba? Ito na lang ang tanong ko sa'yo, kaya mo pang masamahan itong si Jojo dyan sa journey na yan? Because it's going to be a journey. Yes po, willing po para sa ikakaayos po na magiging family po na. Magiging family.
Buntis ka na ba, Micah? Hindi pa naman po. Hindi pa naman. Okay. Kala ko naman may ine-expect na kayong baby ni Jojo. Pero sige, ano ba ang gusto mo namang sabihin kay Jojo sakaling nakikinig siya sa mga pinagdaraanan mo rin as a partner? Dahil mahirap nga rin na magkaroon ng partner na katulad ni Jojo. Sige, sabihin mo sa kanya yung mga hindi mo basta masabi sa kanyang harapan. Kausapin mo siya. Go ahead. Love. Pasensya ka na kung saan sasakit ko, ingit ng ulo mo. This time, mas lalawakan ko pa at mas itigil ko yung mga nararamdaman mo at kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Saan mo na through up and down, hindi kita iiwan, hindi ako susuko kung ano na may magtataas. Mas lalawakan ko pa, uunawain sitwasyon. Yun lang. Ingat ka palagi. Mahal naman. Maraming salamat sa iyo, Micah, at sana nga ay mag-heal na yung kinakaharap ninyong problema ng iyong partner para naman mas lalo pang maging malusog ang inyong pagsasama. Basahin lamang natin ang ilan sa mga komento naman ng ating mga kapatid online. Sabi ni Tammy Q, importante pa rin ang may magandang support group mula sa pamilya at sa mga kaibigan para sa ganyang kalagayan. Sabi niya, I've been there in that situation. Nagkaroon din ako ng bipolar disorder pero na-overcome ko yan. Okay. Ayan, si Trina Loresca sabi niya, minsan may mga inner emotions tayo siya, si Jojo, na baka hindi niya na i-release. Hanapin mo kung saan ang comfort zone niya. Dapat mataas ang patience mo pagka ganyan ang partner mo, ha? Let's pray din po palagi. Si Maraida Lipio, sabi niya, para sa'yo, Micah, tama ang pinapayo ng eksperto. Seek medical attention. Pag-usapan nyo rin ang partner mo pagka nasa kondisyong makipag-usap sa iyo at kailangan talaga ng matinding pasensya sa mga mood swings niya. Dapat malakas ang kontrol mo at unawain ang pinanggagalingan ng partner mo. Okay. At sa marami pang iba na nagko-komento, maraming salamat po sa inyo. Love question of the day. Anong pinakaayaw mong paraan ng paglalambing sa'yo ni jowa? Ano nga ba, kapatid? Eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Chloe Celeste, ang paglalambing na may kasamang pananakit. Sometimes sa sobrang kulit sa paraan ng paglalambing, sometimes masakit na rin, ha? Physically, and sometimes may emotional damage pang iniiwan. Ang sakit na nga eh. Sabi naman ni Essie Torno, para sa akin, Kuya Poy, ang ayaw ko sa paglalambing ay yung may kasamang paghuhukay ng nakaraan, lalo na sa mga past mo. Example, nagtatawanan kayo dahil kinukulit ka niya, tapos bigla niyang tatanungin, ganyan din ba yung ex mo? Ganyan din ba yung yung ginagawa niyo noon? Ay naku, bad trip nga tapos bigla akong magbi-beast mode kapag gano'n. Oo nga, ba't may mga gano'n, tuwan-tuwa ka naman, naalala mo siya, yung mga ganong hirit. Samantala, sabi naman ni Baby Ann Balsacao, yung lalambingin ka sa madaling araw sa kalagitnaan ng kasarapan ng tulog mo. Medyo bad trip nga yun. Ayan, sabi naman ni Maria Easy de la Cruz, yung iba parang gusto naman yung ganito. Ay naku, ayokon sa paglalambing, yung hinahalikan niya ako sa leeg kasi bukod sa nakakairit, nakakakiliti niya. Kaya po, kinikilit ako. Ayoko lang ganito. Uy, behave ka nga. Maria Easy, ha? Ayaw nang hinahalikan sa leeg. Samantala, ito namang si Darwin Rosel. Naku, ayokong paglalambing, yung may involved na pera. For example, may bibilhin na kung hindi naman pala useful para sa amin. Tapos, yun nga, bill mo ko nun, bill mo ko nyan. Ha? Ayan, eto. Sabi naman ni Jonalyn, ate, yung ang sarap ng tulog mo, tapos bigla ka nalang gigisingin para magkape. Kape tayo. Gising ka muna dyan, tara, kape tayo. Ba yan?
Talaga nakakainit ho talaga ng ulo, no? Ayan, samantala, sabi naman ni Ryan Leonid, yung nang Kuya Poy, ayaw na kasi magpaano kasi nga tulog na. Tulog na, ayoko na. Wala na ako sa mood. Relax na eh. Sinaw eh. Huwag dyan. Ay nako, ano pa man ang pinakaayaw nyo sa paraan ng paglalambing sa inyo ni jowa? Well, sa inyo naman po talaga yan. Pero iwasan nga lang rin po natin mga kapatid, yung bang nakakapanakit physically at yung iba nga emotionally. Totoo, valid ang inyong mga examples. Yung iba nangungurot, yung iba ay medyo may pasuntok, yung iba nang babatok. Naku, yan ang pinakaayaw ko. O yun nang babatok dahil talagang parang nakakababa ng pagkatao, no? At yung isa pa, yung nag-uungkat ng mga nakaraan. Naglalambingan kayo pero may iba pala siyang iniisip. Tuwan-tuwa ka naman kasi ganyan kayo dati nung ex mo. Ganyan kayo na bad trip ho yun. Hindi maganda. That's not being sweet. Para ka lang nag-uumpisa ng away. At mixed emotions ang binibigay mo doon sa partner mo. Nakangiti na? Bad tripin mo pa? Masaya nang kasama ka? Tapos may iba kang iniisip na nagpapasaya pa sa kanya. Wag ganon, okay? Kapag ka naglalambingan kayo, oras nyo yan. Kayong dalawa lang ang involved dyan. Wala dapat iba pa, okay? Ayan, at para mas okay na okay, mamaya-maya po, babalikan na agad natin ang ating Dear Kuya Poy story. At syempre, naku mga kapatid antabayanan ng ating dalawang winners ng 250 pesos in cash. At ang isang winner naman ang Sulit TV Box sa pagtatapos ng ating programa. Kaya naman po'y wala ng BBTU. Okay, wala ng BBTU. Manatiling nakatutok dito sa H2H. Kasama nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako si Liam, 28 years old, mula sa Naik, Cavite. Nalilito ako sa pagkakataong ito kaya naisipan ko rin na magpadala ng storya sa inyong programang H2H. Ayoko kasing mauwi sa matinding pagsisisi ang gagawin kong desisyon na iwanan ang kasintahan kong si Daniza. 6 na taon na ang relasyon namin, Kuya Poy, ng girlfriend ko at sa mga taong yan ay masasabi kong dumaan kami sa saya, pagtatalo, sa awa at kung minsan ay walang kibuan. Sabi ng iba, normal lang naman daw yan. Dahil habang tumatagal ay mas lalong tumitibay ang isang relasyon at pagsasama. Pero imbis na maramdaman ang ganoong klase ng feeling ay mas nananaig ang unti-unting pagkawala ng pagmamahal ko kay Danisa. Para bang nawawalan na ako ng gana. Kumbaga nasa rurok na ang pagtabang ko sa relasyon namin ng higit kalahati ko ng dekadang karelasyon. Hindi ko man sabihin kay Danisa pero ramdam kong alam niya rin yun. Hindi ko alam pero palagay ko tuluyan na akong nawalan ng pagmamahal sa kanya at hindi ko alam kung mali ba ang nararamdaman kong ito o kung valid ba ang ganitong klase ng emosyon. Kahit anong pagtatalo o tampuhan namin ni Danisa, ang talagang nagpapakapit lang sa akin ay ang aming higit kalahating dekadang relasyon. Sinubukan kong mag-explore ng mga ibang bagay kasama si Danisa pero talagang hindi na bumalik ang dating nararamdaman ko sa kanya. Nag-research na rin ako ng iba't ibang mga studies sa pag-asang malinawan ang problemadong relasyon namin. Pero iba pa rin talaga ang nararamdaman ko, Kuya Poy. Alam ko, ako ang may problema sa amin, pero ganun pa man, gusto ko lang ding linawin na wala akong nakilalang ibang babae maliban kay Danisa. Sadyang hindi ko lang talaga maunawaan ang dala-dala ko ngayong suliranin. Umaasa ako, Kuya Poy, na mabigyang kasagutan ang dinadala kong problema ngayon. Maraming salamat sa pagkakataon sakaling mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aming storya. Lubos na gumagalang, Liam. Especially for you.
Kan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Liam kung saan ay hindi na siya sigurado kung kaya niya pang mahaling muli si Danisa na kanyang girlfriend for almost half a decade. 4 years na silang magkasama, mga kapatid, ano? Ayan, pero ito naman ang sasabihin ko para sa iyo, Liam, at para sa mga katulad ni Liam na nagdaraan sa ganitong klase ng problema. Hindi pagiging makasarili ang piliing umalis na, bumitaw na, at magpaalam sa isang relasyon na hindi na nakakatulong sa pag-unlad mo as a partner and as an individual. Kung hindi mo na nakikita ang sarili mo, nakasama ang partner mo ngayon, para sa kinabukasan, kailangan mo na nga talagang umalis na. Hindi mo na pinaghahandaan yung mga importanteng mga araw ninyo, mga birthday niya, ang birthday niya, ang monthsary ninyo o anniversary ninyo, parang wala na, hindi ka na excited, valid yan. You don't look forward na makasama siya sa araw-araw o sa linggo-linggo ninyong pagkikita, wala na yan. Hindi na siya kasama sa mga desisyon mo sa buhay, hindi na siya kasama sa mga considerations, wala na, kapatid. Alam nyo, hindi naman po kailangan na meron pa talagang pag-awayan para bumitaw na. Hindi kailangan ng third party, hindi kailangan ng kung ano-ano pa mga issues dyan. Mahirap mang ipaliwanag, pero kapag ka sinubukan mo naman na ang lahat to save the relationship, just make sure na sinubukan mo na talaga ang lahat. But then again, you also need to take good care of yourself. Yan ang inyong pakatatandaan. Mahirap magsinungaling sa partner mo kung hindi mo na siya mahal. Pero mas mahirap na lokohin ang sarili mo kung sabihin mong mahal mo pa, pero hindi na talaga. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At ito naman ang pagkakataon naman para i-announce nga natin ang ating mga winners. Woo! Bibigat naman ang mga kwento natin ngayon. Ayan, pero sana marami po kayong mga nadampot, ha, mga kapatid. Ang ating first winner ng 250 pesos na cash ay sumagot sa ating love question of the day, si Jane Rose Labenya. Ayan, Jane Rose Marco Labenya, congratulations to you, 250. At ang ating second winner naman, ng ano to, 250. Meron pa tayong Sulit TV, di ba? Ayun. Ayan, si Maika ng Caloocan ng ating caller kanina sa H2H Confessions. At iyon, ang ating winner ng Sulit TV box, si Benjamin Lim. Benjamin Lim ng San Jose del Monte, Bulacan, sumagot din sa ating love question of the day. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Bukas ulit magkarinigan po tayo. Biyernes, tapusin natin ang linggo na tayo ang magkakasama tuwing tanghali hanggang 1:00 ng hapon dito sa programang H2H, Heart to Heart, kung saan puso sa puso ang laging usapan. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.